Hello! Hello, hello, hello! Hello, hello. Happy March, everyone! Welcome to another episode of Geeks Out of Nowhere. Yan. Sa Nowhere. Welcome, may mga Welcome. nagpapabasa na sa labas. Oo. Oo nga, ano na, Lent na. Actually, nag-start na, nagsabay ang Ramadan at Ash Wednesday. So, Oh, United last ang week? religion. wala. Last week pa ata, or anyway, yeah. Yun. So, Basta guys? Ay, yun, na-shoutout ulit mo na kaila sa, yung our last episode's Oo. guest, Thank Sarah you again Coldheart so and much, Christian. Sarah and Mm. Christian. Thank We you will very bring much you, for Oo. pasalubong next time. Tapos, yeah. ayun nga. Mag-thank you rin tayo kasi we were also, shout out by, Mention. SEA Wrestling, SEA Wrestling. Thank you, thank Thank you. you, thank you for Southeast Asian Wrestling. yeah, No? Southeast Asian Mm. Wrestling. Yeah, thank you for the shout Thank you out. very much for training our English. Yes. Our Englishing is very nice. Mm-mm. Ayoko na magdagdag. What is happening in pro How is wrestling? you? How is you? Is that true? How is- Ay, nako. Anyway, okay. Yeah, bigla tayo na pa-episode. Bigla, actually, I'm going to, after this, I'm going to edit this for a few minutes, ganyan lang, then render, then post Wow. na. Kasi we have, a lot of things to talk about. So, first things first, Mandy, kumustahin, sige, kumustahin natin yung, yung Elimination Chamber. But first, I would like to, pay respects muna sa grandfather ni Migs who passed away last Friday. So, condolences sa iyo, Migs. Our condolences. Our condolences for your loss and for your family's loss, and hopefully you ito, we enjoin you with your on your grief. Basta nandito lang kami, and if ever This trying you times. if ever you need help, just message us. Yun lang. Basta lang dito, sama-sama tayo diyan sa lungkot at ginhawa. You Okay. got a brain. Okay. Anyway, so yun, tapos ko na. We're going back to Elimination Chamber watch party. How was it, man? Emergency podcast pala to eh. Oo nga eh. Not some Some wrestling tayo eh. Well, ang weird kasi yung Elimination Chamber was, of course, nasa age tayo. Beginning of a new era. Sa WWE, part 37. Kasi nasa Netflix na sila starting this year sa Pilipinas. So, watch party-wise, syempre, yung demographics natin bababa. In this case, Elimination Chamber, maraming mas, there were people who chose to stay at home, magpahinga, kesa bumiyahe, and to watch it on Netflix. Without the use of VPN anymore, mga kaibigan, wala na VPN. So, I think we were around 20 people sa watch party, which is good. Maraming salamat sa mga sumusuporta lagi. Yung mga day one, it's day one, 2 years, mahigit na tayo nag-watch party with the Pipecast crew. Shout out kay Joshua and Ivan and the rest. Yung mga day one-ish na uma-attend nandun, nakakatawa. And lahat nanalo. Lahat nanalo. Yun ang masaya, di ba? Ang konti namin. Tapos ang dami nag-donate. And shoutout din sa mga partners namin. And may bago tayong partner, si Cards Dynasty. Dami yung dinonate na card. Grabe, nagulat ako. So, ang daming prize. So, lahat nanalo. Tapos nag-pin pa kami ulit. So, kasi sa mga bago, nagpaparaffle kami every watch party. Kasi, di ba? Saan lang ba iikot yung profit? Sa inyo din. We wanna build this around the community. And that's the catch of of watching watch party. Aside from dito, you would na price, you would also bond with a lot of people or fans of wrestling in general na hindi mo rin naman siya magagawa na nanonood ka lang mag-isa sa loob ng bahay, di ba? Totoo yun. I mean, the convenience of Netflix, pre.
Kasi kung manonood ka lang ng ano sa bahay mo, di ba? Parang, uy! Tapos babatuan ka ng magulang mo. Uy, mahirap mag-hype up. Tsaka anong snacks mo nun? Piatos May lang. ilumi. Pag Oo. nagano ka, di ba? May Lalo ito. na, Ha? Ano yan? lalo na nung bumalik si Seth Rollins, naghihiyaw-hiyaw ka. Magugulat ka, may lumilipad na tsinelas na lang bigla. Oh! Tapos and the crowd goes mild for Danhausen. Talaga, ako Ay, na-excite ako totoo. doon. Na-excite ako doon. Ayun, Yeah. ano na tayo? Pasok na tayo sa sa Elimination Chamber mismo. Pasukin sige. na natin yung cage. So, Okay. ano yung first match? Women's match. Mm-mm. Yan, Ano pasok masasabi naman niyo? yan. Joke lang. Oy. PG brother. I was looking forward for Raquel Rodriguez na manalo sana. Ako din. Well, syempre, of course, Alexa Bliss. Pero, Bliss. Yeah. iba yung your momentum bias. ni Raquel ngayon, no? Iba yung momentum ni Raquel ngayon. Oo. Grabe. Lalo na yung naka-eliminate siya ng yung Dalawa? stack pin. Sabay niya na-eliminate dalawa. Wow. Grabe. Diba? Hindi ko lang yun. Nakita ko yun by post. Mm-mm. Pero at least na hindi siya yung kagaya na package like Shayna Baszler na Oo. Pero grabe, yung momentum, not just in the Elimination Chamber, pero yung ever since nung hinahabol niya si Vaquer for the title. Pero syempre, 'di ba, money-wise kasi main niya kasi ang purpose talaga nila niyan is who makes the most money for TKO in this case. Yeah. Pero yung momentum ni Raquel going into etong road to WrestleMania kakaiba. She has improved vastly, grabe. And of course, banta pa ako kay Asuka kasi first elimination, Alexa. Ano ba? Anak ng putik. Puyat daw si Alexa kasi ang dami niyang ginawa prior to the Elimination Chamber. Nag-fan meet pa siya, then galing pa siya sa long flight, man. Baka pagod na siya. Oo. Sa bagay, nung pag-uwi niya, sabi niya sa akin, nagkain ka na ba? Magluto ka na! Pero ito lang Rhea Ripley winning the Elimination Chamber. What's in store for the WWE title match? Good question. In general. Good question kasi maraming may ayaw na nanalo si Rhea. Pero if you must know, not every title has to change sa WrestleMania. Hindi lahat na, diba? At saka ilang days na champion si Jade Cargill. Fan din ako ni Jade. Ilang days na siyang champion, 2 title defenses pa lang. So, I think something will happen. Tawag dito, interference or whatever. Pero I think mananalo si Jade. Kaya nila pinanalo si Rhea kasi she doesn't need a moment unlike the others. Kasi kung in the likes of Raquel or Kiana James or Alexa, kung sila yung nanalo, they need the WrestleMania moment. So, baka sa iba nila makuha yun. And para sa Rhea and, sa akin lang to, para sa Rhea and Jade match, kailangan ng solid competition ni Jade para ma-prove yung yung Storm is coming niya. So, papakain nila si Rhea sa kanya, di ba? Not in a squash, siguro interference, pero at least a win is a win, especially if you're a heel. Feeling ko ganun yung mangyayari, kaya ganun yung decision nila. Yeah, I think tama ka dun kasi supposedly Jade Cargill and ito lang hindi naman it's not supposedly but it's my hunch lang na it should be Jade Cargill versus kalimutan ko na. Bianca Belair. Kasi yun yung di pa bumabalik si Bianca. Oo. Injured siya, di ba? Injured. Kaya pala. Kung di injured si Bianca Belair, it would be a good rivalry between her and Jade Cargill. Kasi, di ba? Si Naomi din. Oo, Naomi din. Yeah. Ganda rin nun. Di ba? Di ba buntis siya, Naomi? Naomi, buntis siya. Ay, oo nga. Buntis siya. Sobra yung kid. Mapupunta tayo doon kasi dito, 'di ba?
biglang tinanggal si Jey Uso sa Elimination Chamber. Nagulat ako dun eh. Baka nanganak na si Naomi. So, kailangan Hindi. nila ng ano. Ilang months na ba yung nakalipas? Wala Wala pa. Wala pa. Siguro, 5? Pwede tayong mag-research. Anong buwan nabuntis si Red Lions? Ayan. Ano lang, we'll be right back. Yeah. Tingnan natin. AI. Sabi dito, August 2025. August. September. 4 months to go. 6 na, pare, March na. March 6 months na. Kasi March na. Di sakto pala pagdating ng Ng after Mania. After Mania. Pero after, hindi. Di abot. April na eh. So, ano pa yun? Baka final month niya. June pa, Sa- June. sa- Diba? sa- Ninong kami kaya, Ninong kami inaalam na. Boss Jay Uso. Kasi baka naman. Jay. Yeet. Boss Hindi, si Jimmy, di ba? Jimmy. Jimmy, asawa ni Jimmy yun. Ay, Single sorry, si sorry, Jay sorry, yata, sorry. alam. Yeet. Oo nga. Sorry, kamali ako. Jay Uso tuloy. Mali, Jimmy Isipin Uso mo pala. Isipin mo. Kambal kasi magkamukha eh. Oo nga. Parehas kaya birthday nila. Parehas pero mas nauuna si Jimmy na isa-celebrate. Oo. Happy birthday! O, ikaw naman. Oo. Si Jimmy muna mag-blow. Tapos ikaw naman. Sorry, tanongin sa YOLO Twins yan eh. Comment down below YOLO Twins kung ano. Sige. Kasi ano ba next? Next, diba? Ano bang sumunod na match nun? IC title. Ito. Mandy. Alam ko gusto mo kasi dito you're biased with AJ Lee. Yeah, siyempre, CM Punk. But para Chicago sa forever. siyempre, nasa tondo tayo. Ang Chicago ng Pilipinas. Chicago. Tondo City Saint. Hindi, pero para sa akin, mixed feelings kasi maganda yung run ni Becky ngayon eh. Tapos parang nagkaka-hot potato moment yung women's IC title. Kaagaling lang kay Becky, tapos napunta kay Maxine, Becky ulit, tapos AJ Lee ngayon. So, 'di ba? Parang hindi naman siya nawawalan ng prestige, pero kasi nung hawak siya ni Lyra, papunta siya doon. Although hindi masyadong pinapansin si Lyra, hindi siya masyadong fan favorite, pero kasi may certain parang workhorse situation. Ngayon kasi parang nagkakaroon ng yung usual Hollywood-esque ng WWE sa situation ng IC title. Siyempre, congratulations to the Mrs. Best in the World. And sila? Power couple sila ngayon ni Philip Brooks. Pero does it entail that hindi, kasi we experience naman part-time champions eh. Yeah. So, yeah. Usually sa part-time champions kasi ako ang nakikita ang ginagawa ng WWE. They put important names sa title regardless kung part-time or hindi. Para pag kunyari in the future, 1 year or 2 years from now, nahawakan siya tulad nila Sol Ruca, tapos during commentary or promo package, nagbabacktrack sila this has been held by the greats like AJ Lee or Becky Lynch, yung mga ganung yung mga lineage. Yeah. Parang pabango, ika nga. Pero syempre, nandito tayo sa moment nung reign, iindahin natin yun. Kung titignan natin kung maganda yung reign ni AJ Lee, and I have hopes na mabibigyan ng justice ni AJ Lee yung title, of course. Kasi, di ba, she made the Divas title was hated for some time. Kasi nga, butterfly belt, like, yeah. di ba? What? Di ba? Tapos, she made it important para, di ba, yung napanalunan siya ni Paige. Tapos, di ba, nagkaroon ng prestige from AJ Lee, which is hindi, para sa akin hindi nagawa nung iba. Like, Eva Marie, no offense like, Michelle McCool, biglang dumilim. Sorry po, Taker.
Ayan. Kaya ano feeling niyo kay sa AJ Lee in IC title win? Ikaw, Eugene. Okay lang. Okay lang. Kasi hindi ako ma-analysis pero at least technically legend na rin siya, di ba? Si AJ Lee. Fan favorite siya. Mm. Sorry, Becky, kasi bumalik siya eh. Wala tayong magagawa. Sa Better Chicago. luck next Sa time. Chicago Sa eh. Chicago pa. Oo. Oo. If AJ Lee loses, we riot eh. Ganun Oo, ganun eh. ganun Oo. ang dun eh. Lagay eh. Lalabas ang Green Day. Hostile. Pero sa akin naman kasi, pero piling ko, mahirap kasing matalo yung mga klase ng ganun eh. Story-wise. Ng unless sana kung talagang yung pagiging heel kasi ni Becky Lynch in writing terms, na siya eh, crack na siya eh. Broken Totoo. na eh. Kung yung mga katulad sa story, yung mga sabihin natin, Jade Cargill, hindi pa siya nagka-crack eh. So, alam mo yun, mahirap pa siya matalo. Si Roman Reigns, di ba dati, parang pa siya eh, overconfident. And nasira lahat ng bloodline brotherhood niya. Si Jimmy lang natira. Di ba kaya nga siya natalo nung nung 41. So, feeling ko, kaya hindi rin ganun kaagad yung kumbaga nasira niya yung confidence niya. In sense, kaya siya natalo. Okay lang, wala akong reklamo. Though, sabay parang redemption, no? Redemption Oo. ni Becky. Pero sayang lang na, kasi ako I was looking forward din. Kasi ang galing din niya, ang galing din ni Maxine. Ilang beses ko siya napapanood sa mga Raw na shows. Ang ganda eh. Diba? Ang galing. Yung mga promos niya, no? Yeah. Like, hindi mo in-expect coming from Alpha Academy backstage shenanigans, yung mga comedy. Tapos biglang, she can go. Pati yung sila Tozawa. Sana makabawi din sila. No? Nagulat tayo din sa nag-tag team sila. Mabawi na lang siguro sila. Hopefully makabawi din sila either way. Kahit lalo na si Maxine kasi deserve niya rin yung belt eh. Yeah. Si Tozawa. Kung di mo gusto yung booking ni Papa H, Tozawa, baka si Boss Red. Gawin kang Boss Red. Baka naman. Champion ng Pilipinas. Oo. Takupit. Hapon na sinakop ang Nako, sensitive topic yun. Yeah. Parang sila just ko last hindi ko na okay, bago pa tayo makancel. Kaya, ako ang iniisip ko lang dito is just AJ Lee will carry this until WrestleMania. Yun ang nakikita ko. Then, matatalo siya. Parang madagdag yun nga. As what you have said, Mandy, tama naman. It would add prestige to the title. Siyempre, AJ Lee holds it and you were right about it that when AJ Lee held the Divas title, it gained a significant run sa WWE. And for me, yun nga, kasi Intercontinental title parang it's para sabihin natin na sa men's, when you talk about the Intercontinental title, na siya, mabigat yan eh. Mabigat rin yung weight niya eh. And yung prestige niya, although it's not as prestigious as the WWE or the main title. The main titles. Heck, you can compare it nga with the World Heavyweight title. The modern, yung ngayon, the recent World Heavyweight title. Diba? The recent iteration. Recent iteration. And I think giving that kind of importance to that title na bibigay mo kay AJ Lee is parang you try to make it to catch up with the to the equivalent Intercontinental title sa men's side. Yeah. So I think it's a good move, but at the same time you would also ask sino pa lalaban kay AJ Lee, either pabalikan ba siya ni Aring match again against Becky Lynch, 'di ba? Or what, whoever pa, sino pang Well, siguro tingnan natin kasi may 6 weeks pa.
kung merong rematch clause, edi Becky versus AJ ulit, part 2, tapos siguro may stipulation, kung TLC, ladder match, Pwede yun. whatever, bahala sila. Or, may 6 weeks pa, so, kagaya ng, ano ba, anong title ba yun? Meron title na magkakaroon ng, ano tawag dito? Yung tag team titles yata yun, Mm. para magkakaroon ng, tawag doon? Qualifying, Tournament. qualifying tournament. Ayun, magkakaroon ng Mm. tournament. So, baka ganun din gawin nila. Who Yun knows? lang, no? Yun nga pala, no? Dito, parang wala pa akong nakikita ulit na, napipil, napipili na tag team title. Oo nga, no? Di Oo ba? nga, no? Sino ba champion ngayon? Para, Di ba? Sa women's, Hindi, not the Hindi, the women's. yung, Sa yung men's, sa women's men's. tag title, medyo matunog sila yun. sila Jimmy tsaka si Jay. Ay, oo. Oo. Si Jay, nasan si Jay ngayon? Mm. Tapos, Yung sa yung Ano ba sa yung sa naman, kabila? yung sa yung WWE tag MFT. team. Oh, hindi. Ay, tama, MFT. 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 Si So, former champion ng Pilipinas. Oo. Si JC Mateo. Jeff Cobb, si Mateo, tsaka si Yaya. Tamatonga. Tama, Tonga. Tama. Mm-mm. Ang pinalala mo ba, ang FPW belt, pabalik. UPS naman, guys. UPS. 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 Mm-mm. United Philippine Well, Service. Okay. Sige. Next up, favorite ni Mandy, the world heavyweight title match between CM Punk and Finn Balor. Yeah. Ako, it was a great match. Hindi ko masabing, may yun pag sinabi kong great, it was a reasonable match para sa kanila in their current run sa WWE. May botch spot na medyo matunog ngayon. Yung corner, which is babalikan natin mamaya sa men's elimination chamber. Pero yung parang nadulas si Finn sa corner. Pero nabawi naman nila. Pero overall kasi, na-enjoy namin kasi sa watch party. Siyempre ako yung fan ni Punk. Tapos yung yung kasama ko na Shout out to Joshua. Shout out to Joshua, ang Finn Balor ng Team Pipecast. Naghaharutan kami habang nasa match. So parang kung ano yung ginagawa ni Finn kay Punk, ginagawa niya sa akin. Para kami tado sa pero overall, ang ganda maganda yung fact na walang interference. Bakit? Kasi gaya nung sinabi ko nung nakausap ako, I think a month ago, or a week ago, about kay Finn, ginigage nila kung kung hanggang saan yung, to what extent can Finn Balor go as a main guy in the WWE, nasa main event scene. Yeah. Kasi for a certain time, nasa tag team scene siya, Intercontinental, Judgment Day, backstage, ganito, ganyan. Ginigage nila. So I think yung match na yun is a way na mag-solidify kay Finn hopefully for this year, World Heavyweight title run, siguro Money in the Bank, mananalo siya, or diba, or somewhere along the way, or balik sa kanya yung IC title, give it a better run, better than nung nasa kanya yung title, nung puti pa yung strap. So, kasi expected mo yun Expected mo na matalo si Finn. Para sa akin expected mo siyang matatalo. Kasi kagaya nung paulit-ulit nilang sinasabi during nung build-up. Greatest main event of the modern era, CM Punk versus Roman Reigns. Tanga ka na lang, sorry for the word, pero tanga ka na lang kung ipagkakaila mong hindi main event worthy yun. Oh. Kasi it put asses in the seat. Yeah. Diba? So, and then yung the story behind the match, diba? Yung kita dito yung kung paano
yung 10-year history nung ano na yon, 'di ba? Yun, tama. Yung history, sobrang extensive ng history ni Punk at ng Shield. Mm-mm. Kasi maraming nagsasabi, hindi ko alam kung speculation or confirm, pero malaking part si Punk kung bakit nabuo ang Shield. Mm. And syempre, ang Shield storyline or ang Shield faction ang nagkatapult kay Seth and kay Roman and of course kay John Moxley, formerly known as Dean Ambrose. Mm. Nakita niyo naman kung nasan sila ngayon. Yeah. So, history writes itself, ika nga nila. And history tends to repeat itself, ika nga nila. So, eto tayo ngayon. Roman and Punk. Grabe. I mean, ano mangyayari, di ba? Ini-mention ni Matt Cardona in podcast na bati pa sila ni Matt Cardona. Di ba? Parang concept daw ni Punk yun eh. At, You di know? ba? Parang ang ano pa nga, I think this has been told multiple times pero parang ang dapat nun is hindi si Roman Reigns ang nasa Shield. Si Cassius Ohno yata. Ay, Chris Hero. Hindi, iba-iba. I don't know. Chris Hero yata eh. I think, pero parang originally, may pinipitch si Punk na parang ROH, basta parang indie guys yung inaano niya sa Shield eh. So, Roman doesn't fit the book na inaano ni Punk nun. Kasi, yun yung naging issue nun, kaya medyo ba na si Roman nun kay Punk. Diba? If you recall that podcast ni Punk with his best friend at that time. At that time. Si Colt Cabana. Colt Cabana na tarito. Yun nga, nabanggit niya doon, no? So, it was juicy talaga yun. Grabe. At the time, kung at the time, di ba? Kung at the time, naggaganito na tayo, pamayaman na tayo. All that pent-up anger from Roman Reigns is talagang, diba? With that single promo lang yun. Tsaka kinuha pa niya yung wise man niya, di ba? Yeah. Tsaka at saka, kahit sabi mong work, yung ginagawa nila ngayon, kahit sabi mong okay na sila backstage, ganyan. Pero yung mga sinasabi ni Seth, na, totoo yun. Kasi, if you recall, during that time, at least, di ba, kasi umalis si Punk 2014, tapos, yung resurgence ng SmackDown Live, yung Land of Opportunity, House that AJ Styles built, kasi yun yung masaya na ulit panoorin yung WWE 2016. Pero during that time, 2014, up to that point, nasira yung WWE. Tapos nabuksan ng mata ng tao sa Forbidden Door sa independent scene nung minention ni Punk yung mga independent sa pipe bomb niya. Bumukas yung mata ng mga tao sa independent. So, nagka-alternative. Although hindi siya kasi bigat na alternative unlike AEW ngayon. So, na-hurt talaga. Tapos, siyempre, di na siya sign kung ano-ano yung sinasabi niya. Totoo yung sinasabi ni Seth na parang binaburn niya yung house na sinusubukang i-build nila Rollins, nila Roman. So, totoo yung they probably hashed it down already, pero storyline-wise, it makes a lot of sense. Kakabalik lang ni Seth, so, dun muna siya sa current storyline niya. Against the Vision. Vision. So, kayo, papayag ba kayo? Kunyari, 6 weeks pa bago mag-Mania. Papayag ba kayo? Triple threat ulit, Seth Punk Reigns ulit, papayag ba kayo? Pero this time for the title, papayag ba kayo? Okay lang. Ako hindi. Kasi tarito, I am di naman I'm sick of Seth Rollins versus CM Punk. I want to give you a try naman with Roman Reigns versus CM Punk. Kasi tarito, ilang beses na natalo ni parang tarito talong-talo na si Seth Rollins kay CM Punk. Oo nga eh. Diba? Parang, pero naman na tarito, Seth Rollins was a good professional because he was able to bring back CM Punk's pedigree kumbaga sa WWE. Lalo na in-ring wise.
Diba? Since ang debut nila sa Netflix. Grabe yung booking nila kay Punk ngayon. I mean, hindi ko in-expect na ganun. Yeah. Sa sobrang grabe ng booking nila kay Punk, pati asawa niya damay. Pati aso niya damay. Oo. Rest in peace, Larry. Diba? Rest in peace, Grabe. Larry. Peace, Larry. Di lang yun, Parang diba? bumabaw. Di lang yun. 2K, Dito, 2K26, diba? Siya ang cover ngayon. Cover. Pati Diba? yung sa Elimination Chamber, siya rin yung silang dalawa, parang silang dalawa mag-miss eh. Nasa Chicago, diba? Grabe. I mean, di ko in-expect yun. Siguro that's their way of saying sorry. I mean, Sorry. Triple H. Yeah. Siguro sa Triple H. That's Oo. their way of saying sorry to Punk na during 2012, 13, 14, dapat ganito na yung ginagawa namin sa'yo. Oo. Pero kasi, at the time, Hindi naman siya yung ano. na ano tayo eh. May make-a-wish guy tayo eh. Oo. Eto. Then, saka, di lang naman yun eh. Kasi, ano eh, yeah, sabihin natin underutilized si Punk nun na champion, diba? And, yun nga, mas marami sa kanyang sikat. Pero ngayon kasi Punk is a bigger draw. Yun ang ano natin, yun ang yun ang nakikita talaga natin ngayon. It's an obvious situation naman talaga na you cannot deny Punk as talaga can bring people to their seats and bring money to the TKO. Totoo yun. Kasi, I mean, totoo yung sinasabi nila na polarizing figure si Punk. Mm-mm. Kasi, whether you like him or hate him, and ang dami nung both sides na yun. Lalo na yung, basta, you get the idea about, when you mention CM Punk, you either like him or hate him. Nothing in between. Totoo yun. Mm-mm. Bukod sa, syempre, hindi kilala kasi di nanonood ng wrestling. And you might have seen him in UFC. 0-2 man, pero you know his name. Mm-mm. Pero kasi, pag sinabi mong ganun, may pera talaga eh. May perang involved. Not just now, kahit dati. Mm-mm. Imagine mo, at the time, Super Cena, sinong lalaban sa merchandise sales kay Cena? CM Punk. Tapos, diba, someone from the independent, ganun itsura, may tattoo ng Pepsi. Diba? Pepsi. Tapos, diba? Grabe. Pero, mabalik dun sa sa chamber match. Ending-wise, yung ending, of course, syempre maraming nag-expect ng interference kasi gano'n na sa wrestling ngayon eh. Gusto mo nang may return, gusto mo may interference, gusto mo nung nasa crate pala si Chris Jericho, kaso hindi, pupunta tayo doon mamaya. Pero para sa akin solid siya na overall, solid siya for how they booked it and they made Finn look really good para sa akin. If he's ready for a World Championship match, now is the time. Hopefully right after Mania. Kung ano man mangyari, tingnan natin. Yeah. Mabalik rin tayo kay Finn Balor. I think dito with the way they package Finn Balor, I think Finn really deserves this kind of run kasi na-abrupt yung championship run niya due to his injury eh. Sayang yun eh. Sobrang abrupt. Mm-mm. I mean, kinabukasan kahit and grabe. ang ganda pa ng match nila ni Seth Tamba. Seth ba yun or ano? Seth. SummerSlam yun. Seth Rollins. Kaya kaya tinatawag ko si Finn Balor na Derrick Rose ng ng WWE. Kasi sobrang yung potential to be, let's say in Derrick Rose's case, the next Jordan. Sana. Siyempre nasa Bulls tapos yung mga ginagawa niya medyo out of this world, out of his league sa size niya. Kaso injury prone. So, ganun yung nangyari kay Finn. Kumbaga Finn had the potential to be the next whoever, ganito, next top guy. Ganun yung nangyari. Tapos everything was downhill from there. Ganun din kay Derrick Rose. Ganun yung ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Pero ngayon, his career is being it gains momentum. It's gaining momentum. Yun.
So I think dito, well, for me, no, sabi, inisip ko lang, no, parang interesting nga sana ako nanalo si Finn Balor, pero yeah, it ruins the story of Roman Reigns versus CM Punk sa WrestleMania. Pero, ang gusto ko, pero it would, yeah, Finn losing would catapult him to catapult him to become a babyface again. At the same at the same time, it would also the start of the demise of Judgment Day. Kasi he would naisip ko lang, Finn would target the mysterious IC title, which is yun nga yung sinasabi natin kanina. Possible yun. Baka nga sa Mania na eh. Ito, yun tignan natin, Raw. Mm. Raw mamaya. Ilang oras na lang, Raw na. Oo. So, tignan natin. Kaya, bubuksan ko ang aking Netflix. Wala pa. Gabi pa natin to. Bukas pa ng 12 umaga. hours pa, men. Oo. Sige. Bukas pa ng umaga o tarito mamaya sa pagka-post ko nito or late na napanood ko na yung Raw bago yung episode na to. Comment nyo na lang ano nangyari. Oo. Okay. Pagka-post, comment nyo ano nangyari sa Raw. Hulaan natin. Ay, di mamaya mag-Raw predictions tayo. Raw after Chamber. Kasi may may Danhausen tsaka Chamber match. Pero, mabalikan ko yung sinabi mo kanina na yung tungkol kay Finn, if nanalo siya, kahapon. Kasi may nakita akong comment, hindi ko alam kung sino nag-comment nun or saan. Pero may nakita ako, parang if nanalo si Finn, tuloy pa rin yung Punk versus Roman. Parang ang sasabihin ni Roman na, I didn't say I will beat you for the title. I just wanted to beat you at WrestleMania. Kasi sobrang I hate you, ganun. Yung, I hate you. Diba? Ganun. Tapos, bahala na sila kung paano nila ibubuko yung title doon ni Finn Balor up to Mania. So, kaso, di nangyari. So, yeah. Pero yun nga, no? Yung ganda rin ng match tas medyo parang dumugo rin nata bibig ni CM Punk. Oo. Hindi ko napansin kung saang spot yun eh. Comment nyo. Saang spot? Saan yung spot? Sa bibig. Anong spot yung nagpadugo ng bibig? Ang makasagot, ang unang makasagot ng tama, ikikiss ni Eugene sa itlog. Sa fallopian tube. Sa fallopian tube. Grabe. Oy, yung girlfriend mo. Uy. Ayun yung lagi ko kinikiss eh. Shout out! Joke lang. Uy, grabe. Baka TMI, pre. Sige. Ano ba tayo ngayon? Di pa rin or... Ayun ang favorite mo. Oo. Danhausen na ba tayo? Danhausen, ano ba sa Elimination Chamber? Or ano may match pa siya? Wala, nag-debut lang siya. Kasi sa over the past 3 weeks yata, merong box, may crater. May crate na nakita ako dun eh. Ang speculation, ang mahirap sa pro wrestling, lalo na sa ngayon, IWC, sa Internet Wrestling Community. Oo. Yeah. Kung ano yung expectation nila, sinaset nila, tapos, although in a way kasi, may karapatan sila. May karapatan tayo na gawin yun. Pero kasi, you gotta look at the possibilities din minsan. At saka yung importance. Diba? Pero, kahit naman ako na-disappoint nun. Alam ko Danhausen ako ng Danhausen nun eh. Nilabas ko nga yung card eh. May card ng AEW nun, galing kay Sir Hen, Bunny God's Records and Collectibles. May card dun na Danhausen. Sabi ko, pag lumabas si Danhausen, papamigay ko dun. Lumabas. Kasi Y2G, yung nando kami sa watch party, Y2J, ganun sila ng ganun. Nung nakita ko yung box na coffin, sabi sa inyo, Danhausen eh. Kasi yung mga weirdo guys lang naman, ang speculation ko kasi, hindi yung mga katulad ni Chris Jericho magpapabox ng gano'n. Yung mga weirdo guys, which is the surprise ako kay Danhausen,
thank you, binigyan siya ng home. Kasi, di ba wala na siya sa AEW for like the longest time. Okay lang Babalik yun. tayo. Ha? Babalik tayo sa sinabi ko kanina, grabe yung booking kay Punk ngayon. Alam mo kung bakit? But, Bakit? Tropa niya si Danhausen. Alam ko, oo. May show na pinanood ko yun. Parang, you should buy this. Nagbibili-bili lang sila ng comics. This is too much. This is... Parang nasa Toy-Con S. Parang ganun. Sila. Tuwa ako na. Kaya natutuwa ako na nandun si Danhausen eh. Kasi si CM Punk. Pero kung ako si CM Punk, and kung ako magpipitch kung paano ko makakonvince yung TKO, lalo na yung TKO tsaka yung WWE para isign si Danhausen. Si Danhausen, siya yung may most merchandise sales. Weirdly enough, siya yung may most merchandise sales sa Pro Wrestling Tees. ooh. Hindi ko alam nabasa ko yun pero hindi ko sure kung ano yun, kung 100% pack. Pero nabasa ko sa ilang beses. So, if ako si Punk, tapos magpipitch ako kay Triple H, Kay Tony Khan. sino ba yan? No, kay Sorry, Tony Khan pala. Tagalog siya. Sa AEW pala yun. Nick Khan. Kasi Nick Khan. Khan eh. Tsaka, pero mainly kasi tropa. So, Oo. di ko alam kung ano to, kung ass-kissing tour kay Punk to, pero feeling ko malaking factor yung na-hire or yung moment na yung nag-debut si Danhausen kasi tropa siya ni Punk. Padrino hire, kumbaga. Padrino hire. Pero okay, may bakang si Danhausen sa WWE. May bakang. Pero okay yun. Para sa ano yun? Ewan ko bakit yung iba parang ako, okay yun. Danhausen for WWE. Ewan ko paano nyo ibubook yun, kung sino siya. Ayun. Ayun yung isasama. Kayo, kung sa tingin nyo, paano nila, anong mga potential storylines kay Danhausen, paano nila inubook, anong feeling nyo? Hindi ko sure. Yun kasi dito, unique si di naman sa unique si Danhausen, no? Pero, we have several guys who do that na sa WWE, like, a lot of people saying they should tandem with Danhausen should tandem with R-Truth, diba? Parang comedy duo na wrestling. Which is, si Akira Tozawa, medyo comedy na rin kasi siya eh. Pero, no? lately naging serious sila Ako personally, ayoko bumalik sa joke character si Tozawa. Maganda yung yung last match nila with Usos. Maganda. Siguro kung ako ibibigay ko yan kay El Grande Americano. Original. The OG. OG. Oo nga, no? Kasi tatlo si yung El Grande ngayon. May kasama siyang dalawa. Los Americanos. Los Americanos. So, kailangan ng kasama ni OG. Si Danhausen yung isa. Tsaka si Jevon. Jevon Evans. Bounce? Ay, wag. Sayang yung momentum ni Jevon, pare. Hindi, pero sino ba kasama? Niligtas niya siya, di ba, Jevon? Doon sa Americanos. Pero, kasi may parang part ng qualification match yun para sa Chamber yata or basta may parang papunta sa ganong spot. Pero kung ako, si Mr. Iguana. Pwede. Si Mr. Iguana, si Danhausen, tsaka si Grande Americano. Actually nga, mas papasok pa si si Danhausen sa Triple A eh. Oo nga, no? Sa pwede, Danhausen, comment down dito. Magulat tayo. Ito na yung kagandahan ngayon sa WWE dahil ang dami na nilang mga umbrella promotions di ba? Sa TNA Triple A. pa. TNA. Technical TNA is partnership Oo. Pero yung kung galalagay nila si Danhausen sa Triple A, grabe naman yung ginawa nila sa Triple A, ginawa nilang circus, di ba? Sinasakyan naman ng mga Mexican. Yeah, Actually, ganda nga ng kwento rin ngayon sa Triple A diba? Nagaganda ng mga storyline. At saka ang weird kasi bagay na bagay si JBL sa
sa commentary ng AAA. Oo, kasama Sa si ano, Trippier, kasama si sino ba kasama niya doon si Corey ano? Graves. Oh, Corey Graves, 'di ba? For the English commentary. Dito maganda ayun nga, na-off na tayo pero yun nga, when we talk about AAA, ang ganda nga rin ng rivalry ni ano El Hijo de Vikingo with ano with Vikingo. with Dom Mysterio doon Dom. Papa Dom. Sino ba ang ano ngayon? O tsaka sila ano, Doc? Sila tawag dito? Si Dragon Lee din, maganda yung mga stint niya doon. At syempre yung mga El Grande Boys. Hindi ko yun expect na, Wild Times. Kumbaga parang at least, parang 5 or 10 years ago, kakausapin kita, sasabihin ko yung, yung luchador wrestling, saka TNA, nasa umbrella ng WWE. Pagtatawanan ka lang. Oo. Asa ka, boy. But no, here we are. Ayan. Sige. Go. Let's go na to the men's elimination. Sino ba nanalo? Randy Orton. Oh, shoot. Okay. Sino ang tatapatan? Well, yeah, Drew McIntyre. Drew McIntyre na. Ayun nga, may catch kasi etong Sabado sa Friday Night SmackDown, etong Sabado. Parang nag-away si hindi man nag-away, parang nagalit kasi hindi kasi napanood si Eugene eh. Spoiler alert lang. Ang nangyari kasi is ang natira is Cody and Orton, tapos bukas yung gate, may lalabas na eliminate si Logan Paul. Pumasok si Drew. Sorry. Pumasok si Logan Paul. Pumasok si Drew. Pinalo niya ng belt si Cody. Siyempre, Super Cody, walang talab yung belt. Yung gold belt, walang talab sa likod ng ulo niya. Lumaban, tapos in-RKO, tapos kin-crossroads. Tapos, pagkatapos niyang i-crossroads si McIntyre, in-RKO niya si Orton. Pero technically kasi, nanggulo pa rin si McIntyre. Kaya nung post-show interview, nagalit si Aldi, sabi niya, makulit ka, Drew. His words word for word to. Makulit ka, Drew. Sa Biyernes. Tagalog talaga siya. Sa Biyernes. Yung running joke natin eh. Sige lang. Sorry. May British accent pa dapat. Sa Biyernes. Sabay pa tayo. Cody Rhodes versus Drew McIntyre for the WWE Championship, which makes things interesting kasi si Orton ang nanalo sa Chamber, ang naghihintay na number 1 contender for Mania. Yun ang sitwasyon. Go, Eugene. Oo. Oh, shoot! Nako, magandang yan. Sorry pero magandang speculation yan. Pero feeling ko, Cody to. Feeling ko Cody na to. Cody will win this. Tapos, ito na speculation ko, di ba lumalapit si Aleister Black. Aleister Black kay Orton. Oo. So, kung magiging champion si Cody ulit at maglalaban sila, at least maganda naman ding premise. No, kasi parang legacy na to, di ba? Oo. Kasi wala, nakakulong yung isa eh. Whoops. Kamas. Well, everybody does not have a price. The IRS. The IRS. Nahabol. Ironically, IRS ang humuli sa kanila. Ironically. Pero, nung nabanggit mo si Aleister Black, parang may biglang, ngayon ko lang naisip. Kasi ako, ang iniisip ko, pwedeng, kasi kawawa si Drew eh. Saan mo siya lalagay na sa Mania? After yung work na nilagay niya for the betterment of the past 3 or 4 years, diba? Yeah. Or since the pandemic. Ang naiisip ko nun is Fatal 4-Way kasi may nangyayaring away ngayon kay Jacob Pato, kay Drew McIntyre, tapos
Cody Rhodes sa Randy Orton. So baka parang maging fatal 4-way yung WWE Championship match. Pero nung nabanggit mo si Aleister Black, pumasok sa isip ko yung Cody heel turn. Kasi parang hindi Pwede pa rin. tapos yung 'di ba? Hindi pa tapos yung feud ni Orton tsaka ni Aleister Black. So, chances are parang siya yung dark side ni Cody na i-convince niya si Cody na to join the dark side. Mailabas yung ginagawa ni Karrion Kross nung Oo. 'di ba? Saan ba nga pala yan? Si Karrion Kross. Wala, nasa MLW. MLW. Siya champion. Siya yung champion ngayon. Heavyweight champion. Which, Speaking of, Pag-uusapan natin mamaya. Pag-usapan natin mamaya yan. After this unnecessary OBP. Joke lang. Ito lang, no? For me, no, parang kung iisipin mo, ang gulo ng ano ngayon, ng WWE Championship, rivalries. Sabihin natin. Sala-salabat. It's a web. Di natin ang saya. Magulo na masaya. Kasi di natin alam Magulo na talaga. masaya. Di ba? And ang tagal, ako personally, kailan ba to huling nangyari? Kasi ako, huli ko tong na-experience or off the top of my head lang ang naaalala kong mga ganitong sitwasyon was yung mga latter part ng Attitude Era tsaka early parts ng Ruthless Aggression. Yung magugulat ka kasama sa main title sin sila Rob Van Dam, Kurt Angle, Triple H. Ang dami nila na naghahabulan. Kaya yun yung purpose ng Elimination Chamber dati. Kasi 6 na yun nagsasakalan para sa belt, hindi lang yung one-on-one rivalry, di ba? Pati Money in the Bank, di ba? Pero paano yun? Paano siya magiging fatal 4-way? Di ba nga may shot lang si doon technically? Ang may shot lang talaga si Orton. Paano mabibigyan yung dalawa? Kung matatalo si Cody ngayong week na to. Hindi, may capability si Nick Aldis na mag-make ng decision. So, ang mangyayari, Cody versus Drew for the title sa Biyernes. Tapos, syempre, pikon na si Jacob Pato kasi in-screw na naman siya ni Drew. Mangi-interfere siya. Tapos, edi Nick Aldis lalabas. Mga punyeta kayo. Hindi kayo mapirme. Pambihira ng mga batang to. Labo-labo na kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Fatal 4-way sa WrestleMania. Diba? Marami magagalit. Number 1 yan, marami magagalit. Sasabihin nila, ano pa ang purpose ng Elimination Chamber kung ganyan lang yung gagawin? Oo. You're missing the point. And bakit ka nanonood ng wrestling kung questionin mo yun? Anything can happen in wrestling, di ba? So, at saka, hindi mo na-experience maglaro ng GM, di ba? Hindi mo na-experience maglaro ng GM mode sa PlayStation kung questionin mo yung ganun. Pero, for me, no, if ever na maging fatal 4-way it would be more colorful for Randy Orton to win his 15th world title, di ba? At saka may chance na protektahan yung mga may momentum. Like for example, kung si Orton ang papanalunin mo, gusto mong protektahan yung momentum ni Drew at saka ni Jacob Pato. So ang magte-take ng pin si Cody. Na magkakaroon ng rivalry si Cody tsaka si Orton kasi nga legacy, history, ganito, ganyan. Bakit mo ako pinin? Syempre championship yun, tanga ka ba? So, ganun. Pero, or kung let's say makakaano si Drew na mareretain niya yung title, pwede niyang ipin si Jacob. So, rivalry nila, protecting yung momentum ni Orton. Kasi siya yung nanalo sa Chamber, kawawa naman siya, nanalo sa Chamber, pero di siya nanalo ng title. What's the point? So, at least naprotektahan yung niya. And si Cody, naprotektahan yung story niya na yung frustration. Na hindi siya yung, or pwede rin si Cody yung ipin niya. Actually, lahat sila pwede nilang ipin si Cody. Si Cody Tayaka yun. Si Cody Taya. Yan ang papala mo sa pagiging champion mo. Pili ka na lang. Golden boy. Yeah, the quarterback will take something. Will sacrifice. At saka, hindi makakasakit sa legacy ni Cody yun kasi nakakita mo naman, back-to-back Rumble wins, back-to-back, diba, main event, hindi pala. Anyway, basta, hindi makaka-hurt sa legacy ni Cody yun. And,
although hindi pala end. Kaso pala, may isa tayo nakalimutan na tao. Sino yung nakakalimutan natin? Sami Zayn. Ayan. Sasama pa ba natin yun? Joke. Hindi, Sami Zayn, kasi dito, Sami Zayn is on a brink of he's on a crossroads right now eh. Dito, At saka ang gaganda ng mga backstage segment niya. Mm. Ever since nung yung sinampal niya si Drew, oo. nasasayangan ako dun. Sana ginawa nila yung momentum na yun. Well, nagkano siya, di ba, ng Rumble match nila? Actually, ngayong Hmm. match na in-skip namin ni Karel eh. Kasi pinanood sa kanya ulit eh. Yung Royal Rumble. Nagustuhan naman daw niya. Nawiwirdohan lang siya na lahat ng babae full cover. na mukhang Power Rangers sila. Sabi ko, honey, ano yan, ganyan lang talaga sila ngayon kasi nasa Dubai sila. Saudi Arabia. Saudi sila. So, medyo hindi ganyan talaga gear nila. Pero yun, yun yung mga matches yun yung match na in-skip namin. Kasi, alam na eh, sabi nga ni Sir John, di ba? Shoutout Sir John. Comment down below Sir John. Yan yung sinabi niya na halata naman talaga kung sino mananalo doon eh. Sa match na yun eh. No need Wait, to natawa ako lahat pina-comment down. comment down. Basahin na lang natin sa next episode. Mga Sa lahat. comments. Magbasahin namin comments nyo. Ay, speaking of yung mga comments natin dun sa Pinoy Wrestling Reviews, binabasa na nila ngayon. Latest episode, binasa nila yung comment ko. Sabi nila, kasi nag-comment ako doon sa isang episode nila na wala si Idol, James Idol Martinez, parating nilang pinagkukwentuhan si James Idol. So, nag-comment ako, sabi ko doon, pulutan si Idol ngayon Tapos, Sino wala? kasi siya yung wala. Tapos, nung binasa nila yung comment ko doon sa itong recent episode nila, binasa ni Idol, parang sabi ni Idol, sino ba to? Sutukan tayo, no? Kaya sutukan. Tapos sabi nila ni Fiago, uy, hindi si John Marian, sa Geeks Are Nowhere, shoutout sa inyo. Shoutout sa PWR, sa Pinoy Wrestling. Shoutout PWR. Kay Fiago, kay James Idol, kay Bro. Hindi, ano yun? Boss Red, magpipitch ako, James Idol versus Geeks Outer Nowheres. Jomar. Sa March 8, hinahamo ka ni Jomar. Wala ako sa March 8, saka hindi ko kaya wrestling. Kakagaling ko lang sa injury. Nagkaroon ako ng herniated disc, tapos yung tuhod ko ngayon. So, pero I'm already okay. Graduate na ako sa therapy. Shoutout dun sa kung saan ako nag-therapy sa Fitness Physical dito sa Mayon Avenue, Quezon City. Shoutout sa inyo. Physical, baka naman. Comment down below. Ayan. So, mababait yung staff nila doon. Shoutout na rin kay Sir Earl. Siya yung nagana sa akin. Nag-alalay sa akin doon throughout the therapy session. PT. Yeah. Shoutout sa mga hardworking TTs natin dyan. May mga friends ako na physical therapist from north to south. Tuloy nyo lang yung servisyo nyo. Maraming salamat sa pagpapagaling. Katulad ni Sir Jom. Yeah. Labanan mo na si James. Ayoko. Malaki yung katawan natin, sabi ni Bastiaga Eugene, sabi ni Bastiaga, malaki daw katawan natin ako malaki katawan ko. Pero napagalaw ko pecs ko. Kaya yung boobs ko gumagalaw. Si Hake. At yung nawawalang kapatid ni Hake Mateo. Ako si Junji Mateo. Junji Mateo. Kala niyo si JC Mateo, no? Pinsan namin yun. Na-acknowledge na ba yun? Kaano-ano niya si JC Mateo? Mga Hakay. Comment down. Ano ba ginawa ng
Siguro ang ano, ginawa ng WWE. pati si Siguro ang ginawa ng oh, WWE. pati si Andy Ano? Mateo. Andy Mateo. Di Mateo. Siguro ang ginawa ng WWE, sabi, ano kayong papangalan natin kay Jeff Cobb? Oo. Sabi, JC. Jeff Cobb, JC. Parang ginawa nila kay JD McDonough, di ba? Oo. Jordan Devlin. Mm. JD McDonough. JC. Anong last name? Hanap nga tayo. Wrestlers in the Philippines. Unang-unang lumabas. Kay Mateo. Okay. Pwede na yan. Mm. Tapos may famous influencers in the Philippines. Andy Mateo. Yun. Pwede na Pwede yan. na yan. Tapos, Heartthrob in the Philippines. Mateo Gutierrez. Pwede. That's good enough for me, brother. Yeah, pero Boss JC Mateo, shoutout sa iyo. If you can comment Shoutout sa'yo. the origin of your name, comment down below. Ay, no? Kung ma-tempo natin na ma-interview si JC Mateo, no? Oo. I mean, nasa na tayo? Nasa Southeast Nasa Asian Southeast Wrestling. Asian. Oo nga eh. Yeah. WWE. Baka naman. Oo, baka naman. WWE. Kahit magdugo na yung ilong namin kaka-Ingles, okay lang. Hi, sir. How are you, ma'am, sir? Yes. How is your wrestling? Sige, ito lang. Kaya tayo napa emergency podcast because of this going na tayo sa topic. FPW Astig. March 8. March 8. Na unfortunately, Eugene, wala tayong dalawa. Oo nga, bad trip ka eh. Baka si Banger Mandy, after ikaw na banger. lang, pumunta ka na doon. Please, Sunod Mandy, ka. pumunta ka para for our sake. Punta ako. Hati kami, babayaran namin ticket mo. Ikaw na lang, Eugene. Ako na lang pala. Ako magpapabayad ng kalahati ng ticket mo. Kailangan ko rin pumunta kasi meron kaming Boss Red, di ko pa siya nasasabihan pero Boss Red, mamaya i-announce ko. Announce ko na kaya, sabihin ko na. Sige, announce na. Kaya ako manonood ng, well, of course, natin si Kushida and of course, ang current representation ng Tondo sa FPW, si Josh Elevista. Joshua. Si Elevista. May ganda ng match siya ulit kay John Evander. Okay, Evander. So, galing si John Evander. Solid stock ang ngayon. Tsaka yung mga stock ang FPW Astig ngayon sa March 8. Can't miss. Talagang, usually kasi ako, personally, budget-wise lang talaga. Natsyempohan. Kaya hindi ako nakakanood. Pero as much as possible, gusto kong manood. Kasi hindi natin ito nagagawa dati, di ba? Pag wrestling, Jack TV, Solar Sports, putik. Meron dito. Although at the time, meron doon mga other promotions. Actually, late 80s lang, meron mga wrestling sa Pinas. Pero kasi, anyway, ayan na derail train of thoughts. Pero, isa sa mga reason is, may kakausapin tayong tao doon. Dahil, for WrestleMania, ngayon ko lang tayo hindi pa to fully buo, redundant. Pero for WrestleMania magkakaroon tayo ng convention. Tutuloy na namin to. Yun! Tinry namin. Kasi balak namin sa court ng Gameville, shoutout Gameville ballpark. Sa Gameville Sports Bar kami usually nanonood ng watch parties. Pero meron silang mga court, basketball court, volleyball court. Doon dapat namin gagawin yung convention. Pero ito, may bagong balita. Dahil WrestleMania, nagpagawa ng bagong venue yung Gameville. Hindi, joke lang. pero gumawa talaga sila ng bagong venue. Tapos sakto, may potentially pwede siyang matapos ngayong March. Actually, pinakita na sa akin. So, malawak yung place. Sa Mandaluyong to, diba? Iba pa. Oo, mas accessible siya. Di ba yung Gameville nasa Along Show, Along EDSA, I believe. So kung mag-MRT kayo, pagbaba niyo ng show at sa Mount Apo, Mount Show. Mount Show. Parang tatawid ka lang nun papunta, di ba Shangri-La, tatawid ka lang dun sa kabila, ayun na siya.
or siguro konting lakad lang. Pero mas accessible siya compared sa current location, which is accessible naman ng sports bar, pero Oo. eto, oo. Pero ang gagawin namin yung may mga kinakausap tayong tao ngayon, and balak namin magpa-cosplay competition ulit, which is ginawa namin sa retirement match ni Sina. Mm-mm. 2K, 25 competition, and more. So, i-announce More. namin siya sa page. Tingnan natin. Malay mo, pag ginanaan ako mag-edit, tingnan natin. Pero, big things ang happening. Maraming lumalapit. Maraming nagtatanong. Maraming lumalaban. Mm. Pero, actually, hindi tayo lumalaban sa hindi natin nilalabanan yung mga gustong mag-watch party na iba. We encourage them. We encourage everyone around all over the Philippines. Kasi dami nagtatanong, men. Cebu, Mm-mm. Baguio, Davao, parang sana dito din may wrestling community. Masaya nyo naman. Parang gusto mong dalin doon pero wala tayong means as of now. Pero we want to spread the So we encourage it. Kung gusto niyo gumawa ng watch party, nahihirapan kayo, you can ask us, you can ask those other guys na may existing watch parties. Palawakin natin, ang saya. Grabe, I mean, diba? Yeah, And affordable. of course. Malay nyo, di ba? Tarito, maulit yung pagbisita ulit ng WWE because they're seeing that there's a market ulit sa Philippines. Di ba? Not just globally, pero sa Pilipinas, nagugulat sila. May mga certain tayo nakakausap na mga wrestlers, nagugulat sila, may market. And speaking of, di ba, Mm-mm. recently nandito, si Tito. Tito Ilya. Tito Nasa Ilya. BGC. Nabisita ng Pilipinas. Bisita. Well, hindi naman yata secret na dating ba sila ni Yeah. formerly known as Gintala, Yes, diba? oo. Hindi Dating naman sila. yata secret, so yeah. Gintala was here for Dexcon. an event. Hmm. And syempre, supporting your loved ones is a key to a healthy relationship. Napabisita ang tito mo, Ilya. And not just him. Sino pa? Sino? D. The man with the flan. Yeah. Si Brian Kendrick. Brian Kendrick. Yeah, Yari ka. Sorry, pa yata siya, yari ka. Sorry. Anyway, yun, napunta tayo sa Dexcon, no? Nasabi, Dexcon Fast Break was covered by John. Kaso unfortunately, he's not available for as of this recording, no? So, if ever you want to have catch his thoughts about the recent Dexcon Fast Break, you can you can read his extensive review of Dexcon Fast Break over on his page ba? I don't know. Siguro yung page nung ng kanyang kakilala na si El Tindero na oo. Lalagay namin sa description kung ano yung page niya. Comment down nyo din. Comment down nyo. Comment nyo lang. Well, anyway, yun nga, si El Tindero is also parang kakilala ni na El Grande Americano. Pares lahat sila nakamaskar eh. si El Tindero lang yung merchant na wrestler. Merchant ng El Grande. Yung source. El Grande Tindero. El Grande Tindero. El Sorry. Yeah. Sige, yun nga. Yun. Please read his El Tindero's comments on Dexcon Fast Break. So yeah, he has a lot El Tindero has a lot of things unpacked for that event. And yun, apa ba? Yun, FPW astig yun. Na wala tayo. Ang laking bagay na ginawang winner take all yung championship match na yun. Kahit kami nagulat. Yeah. Nagulat.
Nagulat. By the way, shoutout kay Casio tsaka yung si Miko ng ng FPW. Nandun sila sa Comic nagkasalubong kami. Kaya masakit yung pet ko kasi joke lang. Joke. Rated SPG, I love you. Yeah. Wag sa pet. Joke. Pwede sa mukha. Pwede sa mukha. Sobrang stack nung FPW match-ups. Yeah. Google Cup, pinag-uusapan namin unang-una, sinusuportahan ko talaga si Kid Quago. Oo. Ako excited ako na papasok siya ng main roster. Ay, ng main show. Oo. Plus si Mike pa. versus Mike Madrigal pa. Oo. Nagulat din ako doon kasi, I mean, kung sa una, or siguro sa iba iisipin nila na parang from being an FPW champion, parang tatanggapin mo ba siya as a devotion? Hindi. This is testing if you want a run, another run as champion, testingin mo yung mga potential na kakalaban sa'yo in the long run. So, magandang challenge to kay Mike Madrigal. And then may mga may mga na mag-debut sa FPW ngayon like si Kimi Laru. Actually dito, I don't know if you're familiar with Jemerlin, pero yeah. Kamukha lang ni Kimi Laru yan si Jemerlin. Wag kayo mag-illusion dyan. Kimi. Anyway, yeah, debut niya, which is very nice, very refreshing, very refreshing thing to watch. Sayang nga wala tayo doon eh. Ayun nga, recently ito kwento lang rin. Recently, Penny Hayes kagaling lang rin ng training niya sa Japan. And then nag-show siya sa Ice Ribbon. So, wow. Solid. Solid gayon ng local wrestling scene natin in general. First quarter pa lang ng taon na to. Diba? Patikim pa lang. Patikim pa lang. News after news. Diba? Grabe. Hindi pa nga tapos yung first quarter. Yeah. Di pa. A lot can happen. Yun, yeah, sige, mapag-usapan natin yung 4 versus Kushida na winner take all. Man. Tatanong ng tao, ano ba yung MLW? Yan ang tinatawag na Mobile Legends Wrestling. Mobile Legends Wrestling. Gano'n na sa dalawa niya ni Kushida. Pero babalik tayo sa WWE, syempre. Sino ba ang current champion, ang main champion ng MLW, diba? Si Karrion Kross. Killer Kross na. Sino ba ang Killer Kross? Sino ba ang mga nanggaling dyan ang nasa WWE ngayon? Si Matt Cardona, si din, diba? Joe Hendry. Brief. May mga brief stint din sila. And of course, our current WWE champion, Drew McIntyre, nadaan din dyan nung independent run niya. Tsaka syempre, yung mga ex-WWE star, tulad nila Matt Riddle. So, putting that into retrospect, yung hawak na title ni Kushida, MLW title, we're not sure yet kasi hindi ako masyado nakakanood. MLW Middleweight Championship. Middleweight. Hindi natin alam kung merong ex-WWE star or AEW star or prominent independent indie darling na nakahawak ng title na yan. Pero, sariling atin, homegrown, walang bahid, hindi Phil-Am or whatsoever, Pinoy. Hindi naman namin may hindi man sa inaano natin mga film, no? Pero kasi, no, of course. Nangangarap talaga tayo ng may makapasok na homegrown eh. Oo, yung homegrown na naka-experience ng ng traffic, ng corruption, ng madukutan. Yung nakapunta sa ugbo,
sa dapitan, yung mga ganong Oo. klaseng homegrown. Hindi yung by blood lang. No, nothing against Oo. like the likes of Jokoy. PGP. Kasi, oo. Mm. Jokoy, oh. Ay, nako, ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Ako, may issue dyan. Boss Let's- Red. Oh, Yeah. Boss Red. Let's not Tol, go there. katabi. Let's not go there. Jokoy Let's not go naman there. din. Pero, imagine niyo if manalo si Quattro. Yes. That, and to think na magko-compete siya for that title. Mm. 'Di ba? Has that Yes. been ever, 'di ba? Kasi usually, mga gaijin kung tawagin sa Japan, mga foreigners na pumupunta dito to compete for our title. Mm. Meron na bang nakapag-compete papunta doon sa pakabila pa west? I think this is the first time that it has ever happened. Correct me if I'm wrong, Hmm. For the past 10 or 15 or hindi nga since the late 80s nga ng Filipino pro wrestling scene, has that ever happened kahit sa independent scene lang? Kasi Wala. matunog ang MLW, di ba? Mm. This is the first time. First time to this is history, mga kaibigan. Quattro Versus Kushida. versus Kushida. Kushida is a former WWE star. NXT, former NXT Cruiserweight Champion. Oo. Diyos ko Lord. Pag hindi pa kayo bumilib, ewan ko na lang. We can't make this stuff up. Mm. Saka rito, no, This is history. alaki rin ng push nito sa FPW Championship. The prestige that it would gain if ever Kushida would win the title. Oo. Kasi 'di ba? Ang prestige na pinanghahawakan natin ngayon sa FPW title, bukod syempre sa mga past champions tulad nila Madrigal and current champion si Quattro, is nahawakan siya ng current WWE star, si JC Mateo, Yes. formerly known as Jeff Cobb. Bago siya, nasign siya sa WWE while holding the title. Hawak niya yung title, pinalalamog lang. UPS, sorry. Saka Tapos ngayon, na-feature yung FPW sa isang NJPW event. Oo, di ba? Dinala ni Jeff Cobb, in-announce ng Japanese announcer, di ba? Parang nahawakan ni Red Shoes yung referee sa Japan, di ba? It's di ba? Tapos nasa Netflix si Red Olero. Wait lang, ba't nasama yun? Anyway, Anyway, diba, kasi napaghahalata na parang tuta tayo ni Red Oliero eh. Wala tayo sa payroll ni Red. Di ba kayo? Wala kami sa payroll. Wala siyang binayad namin. Handa akong lumuhod. Walang ganon. Pero Boss Red, kung magtatanong ka, comment daw namin yung GCash number namin. Oo. We're just lang talaga. Pero pero excited lang kami sa mga nangyayari sa totoo lang. Kasi, alam mo yan sanga-sanga yan Ito ako, personal speculation ko to ever since nagkaroon ng mga independent movies. Sila, di ba sila Gerald Napoles, sila Pepe Herrera, di ba? Sila yung Fuchsia Libre, di ba? Nandun si Dax, di ba? Si Dax. Actually, halos lahat sila. Si Dax, si Yolo Twins, si Ralph. Yolo Twins. I think si JDL din. Nandun siya yung nag-take nung JDL saka si Fabio. Andun. Oo, di ba? Pinaka-notable doon, sorry. Ang pinaka-notable doon si James. Oo, si James Idol. James Idol lang ang pinakamaraming linya doon. Sa linya. 'Di ba? Kasi that alone can, 'di ba? Imagine that, tapos meron tayong sariling episodic wrestling. May potential siyang mapunta sa Netflix, and then people will know, and then people will want more. Parang let's say 2, 3, 4 years from now, 'di ba? Nasa na tayo? Araneta. 'Di ba? Parang na tayo, stadium wise na tayo. Tapos Netflix syempre pwede magmura. So yung mga chance natin hindi isa-censor. Sa dito. Na muna. I think it's possible Netflix could
really catch the promotion. But I think isa-isahin muna natin siguro yung yung mga realistic talaga na kaya na na maabot. I think Right. Right. dito YouTube muna siguro. I mean, dito we have na naman dito we FPW matches are available also at Tap Sports. You can Blast TV also naman ngayon YouTube, 'di ba? Pero yun nga guys, if ever we want to really propel our local wrestling scene, support. Wag na nating we don't need people na sabihin na would bring down the industry. Daming haters 2026 din na. Oo. 2026 na. Aware kami. Na We're aware what professional wrestling is. Na-entertain kami, 'di ba? hindi kami bobo, okay? Alam namin. Galit na si Yuji. Ginalit si Eugene Bad trip Kaya tayo nababan sa bawal Joke. Sa bago matulog ginagawa nating Bago matulog. messenger ang chat comment section Ay, Ginagawa GC. comment down below kung may ibaban nyo kami. Rad Imabayashi. Pinost niya yung picture namin sa Siya ang di ba? Siya ang current Manila champion. Yes. Metro Manila champion. Parang Regulation yun. Sino kaya? Open challenge nga Open challenge. Open challenge. Open challenge. Sana sana si Duke ulit. Yun, fight Ah. forever. So, dalawa lang. Ortega. Oo. Oo, si Duke Ortega. Sirain lang ulit yung ring. Why not? Ako personally, since Metro Manila champion, kailangan may mag-represent ng Charlotte, North Caloocan. Jeffrey bumalik ka na kasi. Jeffrey. Injured pa ata si Jeffrey. Also, Injured yata. Oo. sinishare ko yun actually. May isang streamer na Filipino-Japanese siya. Pangalan niya si Coulter Kami. Coulter Kami, shout out to you, man. I hope you're watching. Sabi niya kasi gusto niya sinuggest ko sa niya FPW kasi fan siya ni Jeff Cobb, ganyan. Sabi ko, you should watch. He was the current FPW champion. Pero hopefully sabi niya gusto daw niya mag-aral ng wrestling. Hopefully you get there, man. Hopefully you get there din. Don't live your dreams. Don't do drugs. Wag mo nang subukan. Huwag mong subukan. Masira ang buhay. Bola muna bago droga. Joke lang. Which comes to my next concern about dun sa Emma. Maganda siya. Pero what if ko si Kushida manalo? Oh, Yun nga yung sabi natin kanina, di ba? win-win. As fans, as supporters, win-win to. Win-win situation to, pare. If 4 wins, sobrang win. Kasi meron tayong representative ng Pilipinas, full pledge Filipino, na may potential na pumunta doon. Of course, syempre kailangan niyang i-defend yung middleweight title doon sa US and be around with the likes of Killer Cross, etc. Makakuha ng mga insights to help improve and grow the current sa ngayon FPW kasi signed si Cuarto sa FPW, pero overall, or if manalo si Kushida, vice versa. Kasi kung champion siya dito, pwede siya, may potential na may pumunta dito na iba. May potential na pumunta si Killer Cross dito. Bakit hindi? Di ba? Yun. Pero kasi saka makita natin ng live yung asawa niya. Sorry. comment down bit. Bubugbugin. Hindi, kasi parang na-trauma ako with Jeff Cobb kasi na parang nawala yung belt for the longest time. May mga shows na wala yung belt. Parang
na ano ako. Nalungkot ako. Okay. At So- least naka-experience tayo ng part-time champion. Oo. Isisigaw ba natin sa belt pag nawala yung belt? Bring him home! Okay. Ano po hindi po kami Joke lang. Hindi po kami cool hindi po fans. kami ano tayo, BB. Oh, ganda naman lang. Pag nagtatlo, totoo Pag lang. ito, totoo na eh. Ay, nako. Kalokohan nyo. Ano kami? Ang presidente namin presidente ko personally, Nadine Lustre ako. Ako si Rastaman Rasta. forever. Alam, presidente ko nakakulong na eh. Nakalaya na pala. Si Francis Leo Marcos. Si Mangkusin. Oo, si Laura Mangusay. Joke lang. Succulent Chinese meal? Yun yung naalala ko eh. Sorry. Balik na tayo sa wrestling. Kasi nakabakancel tayong Wala na tayo mapag-uusapan. Yun na yun. Tapos na. Hindi, may mga Marami pa. Marami pa ba? I mean, gusto speculate din kasi may tinis si Legendarius eh Hmm. na New member. Forbidden Door. Hindi kasi story-wise si Legendarius retired na daw siya. Yung dalawang lumang members niya sino nga yan? Si Jason Rex tsaka si Alan Bordeos ng Kamikaze. AB. Si AB3. Uh. Joke lang AB3. Mahal kita. Alan Bordeos the third. The third, Alexander Baka, Bergote the diba? third. Naghahanap sila ngayon ng bagong leader nila. So, ano nang susunod sa Sigma? At ano nang susunod kay Legendarius? Si Legendarius, nag-video siya, kasama niya si Ramona ng Puso. Hmm. Ano ibig sabihin nun? Pa siya? Forbidden Door. Forbidden Door ba? Or kasi si Ramona, wala na ako nababalitaan sa kanya din sa sa Puso eh. Hmm. Diba? Also, Magandang speculations yan. speculation. Tsaka shoutout pala Razael, sana okay na yung family mo, Oo. problema mo. Shout out to Razael. Tama. Balik ka na sa ring, alright. 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 Comment down lang, Razael. Comment down below. Ano. Comment down below. Tsaka kung sino Yan na ba yung bagong stint natin? Bagong thing natin dito sa pod? Comment down below. yun nga, comment down below. Teka, tignan ko yung comment section natin Wala pa. Wala. Hindi, si Mandy. Nakita ko. Magkakaroon. Sabi ko sa inyo, comment down below. Tayo lang nga talaga, Then minsan si Legendaries nasa comment section. Hmm. Comment down below din, man. PWR, sila Bastiago. Yun. Oo. Shoutout din sa inyo. Shout out. Solid. Si Thiago, di rin natin alam kung sino lalabanan niya. Hmm. Hindi, si Rio. Wala pang match si Thiago. Ha? Wala pang match si Thiago. Sa may pang March match. 8. Oo, wala. Parang sabi niya si Rio Rufino daw ata eh. Pero, Di, Pero wala pang si Rio Rufino is against Marky eh. talaga? Sila Oo. ka ulit? Oo. Okay. Pero pinang-banger niyan si Jan tsaka si Joshua ulit. Yeah. Televista. Joshua Wala na Elevista, oo. Wala. Oo. Show stealer. Yan. Mhm. Kailangan ko mag-isip ng chant para sa Tondo. Ano nga yan? O Santo Niño! Kasi piyesta ng Tondo. Fiesta, di ba? Oo. Press tayo ng fiesta kasi dito sa Santo Niño. Kaya medyo may alam ako eh. Santo Niño din kami. Dala ka ng Santo Niño, tapos abang kapag dilipad na si Joshua, taas mo para may siya. May power siya. Joke ako. Dadala ka na sa Tonillo. Dalhin mo, taas mo.
Joshua Laban! Represent mo ang Divisoria. Kahit kamukha mo ang mayor ng Pasig. Ang ko, ng Tondo. Ay, no. Yung iba, wala pa si Robin, wala pa atang kalaban. Si Penny Hayes ata, lalaban din. Ata. Ito Pero- lang Ay, yung, nakita niyo yung nakita niyo yung face paint ni Penny Hayes. Oo. Star Brand. Alam niyo kung saan ang reference yun? Saan? Saan? Di ba sa ano? Akala ko Scott Pilgrim yun yung iniisip ko Scott Pilgrim, pero may isa ako naisip na reference eh. Paano Blades of Glory. Oo nga! Oo. Uso Ayun, kaya yung yun. may Nakatapos na lang Winter Olympics. Oo. Oo nga, no? Oo. Good job. Sa Italy. Oo. Yan. Apa. Hindi, ako lang, mako-comment ko lang ngayon is that yung roster ng women's wrestling ngayon sa FPW dumadami na. Madami na. Yeah, we have Good job, FPW. Hindi na kayo sausage fest. So, Tapos, I think kailangan na nila ng women's title. oo, kailangan. I think it's time na. Oras na. Mm. At saka, kung napanood niyo yung previous episode natin, may gustong, Oo. Gusto ko lumaban. Twins. Lumaban. YOLO Twins, ano ba ang reply nyo? Comment down below. Yeah. Ang anyong retaliation or comment nyo sa pinost namin sa Facebook. Hindi kayo sumagot Oo. Check ko Facebook ko. Wala pa sumasagot. Comment down below. Why not? Why not? Coconut. Oo. Yeah. Guys, okay na? Okay na ta? Mukhang goods na tayo dito. Gusto so tayo. far. Yeah. Yeah. Pwede na to. Mm-hmm. Mali natin. Next time, si Paul Medina naman. Baka Hindi, naman. kasi, Baka naman, di ba? tayo? Sir Paul. Oo nga, no? Shout out Sir Paul Medina. Oo. Pero, Medina. kasi ito, emergency podcast to, pero tayo bukod sa nasa WrestleMania, Season. road to WrestleMania tayo, WrestleMania season, ang dami nangyayari outside of WWE. Katulad niyan, locally, magkakaroon tayo nung sa March 8. Mukhang magiging busy mag-edit si Pag nagkaayaan na, oy, what's your emergency pod tayo, kahit 30 minutes lang. Yung 30 minutes natin, naging 1.5 hour na eh. Oo nga, one half na ba? Oo nga, no? Bilis na eh. Bis- O di kaya, si Eugene, mag-PM si Eugene na, may lumapit sa atin. And oo nga pala, ito, meron tayong isa pang bagong partner na nasali sa natin, sa circle natin. Meron din sila sariling podcast, puro wrestling din pinag-uusapan nila. Ang third, ano yun? Ano yung pangalan ng pod nila? Sorry, kakakita ko lang eh. Third World Rudo. Oh. Dalawa sila. Mm-mm. Nakilala ko yung isang member nun, si Sir John din, or Jan. Jan pala, Jan naman siya. Third world, Rudo. Third World Rudo. R-U-D-O. R-U-D-O. Warudo. Third world, Yes. Okay. Tapos, yung vocalista kasi nun, umatin nung final match ni Zina. Dalawa sila. Ay, vocalista. Nasa band siya. Yung Astro Tits, naalala niyo yun? Yung band na Astro Tits. Kaya yun, nagpo-podcast pala sila ng wrestling, tapos nag-comeback episode sila. Tapos, gusto nilang makipag-collaborate sa atin. So, sa Geeks and sa Pipecast. Yeah. So, ready nyo. Ready. Mukhang magiging busy tayo. Oo. Tapos, eto, pag-usapan natin sa shoutout pala sa nakalimutan ko yung, basta, shoutout namin kayo next time, pero we would want to learn more about you guys. Kasi, kanina lang talaga, kanina lang kami nag-usap. And, pag naging circle tayo, magandang pagkaataon ta para sa lahat and to grow the community. Maraming Maraming salamat. salamat sa inyo.
or who knows, baka malay natin, si Kapitan Tambay ang iyan natin, di ba? Oo. Pwede. Mag-guess tayo ng lahat ng pwede natin i-guess. I-guess natin yan. Oo, so susunod. Si ano naman? Susunod, si ito? Si VP Sara. Oo, pwede. balak mo Hindi, sa pero amin. wag mo na yan. Pwede nating i-guess muna si Nikki Delac, Nikki Di ba? Nikki de Okay lang. Guzman. Nikki de Guzman. Tapos susunod si Prince de Guzman. Tapos si Guzman, okay. Awi, tapos yung si Myrtle. Yung mga- Lahat na. Myrtle Lahat na. Lahat na. Si sino ba to? Si yung nagpa-retire ng sex bomb dahil kay Lord. Si Lord de Pera! Hindi, si Alvin Aragon. Hindi. Si Alvin Aragon. Kung para baka mahilig ka sa wrestling, nabulungan ka ni Ni Lord. Pura. Ayun. Siya. Nawawala na tayo. Shout out muna. Mandy, shout out. Of course, maraming salamat sa ating mga partners. First of all, Bunny Gods Records and Collectibles, kay Sir Hen, maraming salamat. Our new partner na card collectors din, si Cards Dynasty, si Sir Lim. Maraming salamat, shoutout sa iyo. Of course, Gameville Sports Bar, kay Sir AD and crew, Gameville Ballpark, and everyone. More luck on Shopee and Spotify. Shopee, TikTok, and Lazada. Exclusive. Eto, speaking of si Eugene, the casual wear, and the Sojourner Arts, tsaka Arts. The follow Good nyo na Fight. nasa TikTok shop, Shopee, Lazada. Sundan nyo na yung page namin. Nagpo-post na ako ng comics yan, mga funny comics na pwede akong makancel. Mga memes. Mga memes, tsaka mga T-shirt nila eh. At saka kay ay sorry. And tsaka kay Pinku Ramen and Pinku Makeup Services sa mga nagko-cosplay dyan. And speaking of cosplays, DZ Captures yung mga gusto magpa-photoshoot not just for cosplays, for events, wedding, birthday, katulad kung idol nyo si Ed Asalita, live sex celebration. Joke lang, di pwede. Sarili nyo yun. And hindi ko natin sa sensor, tinatamad na mag-edit. Huwag mo na yung sensor yan. Wala pa naman tayong kinikita eh. Oh. Baka ito yung pagkataon, kumita tayo. Pero ayun, kung may na-miss man ako, of course, nasa page kayo lahat. Ang dami kasi natin eh. Lumalaki tayo eh. Yeah. Ayun nga pala, ito po pala, breaking news. Multiverse Wrestling Unlimited. Nakita nyo ba? Si Charlie, oo, si Undertaker. Nandun sa kasama vlog ni V. Oo. Nasa vlog ni V kasama si Buwina Koy, Carla Abellana. Si Carla Abellana. Saka si Queen Yasmin. Si Queen Yasmin. Oo. Parang yung parang nanaginip ka, tapos magugulat ka sa mga kasama mo. Napaka-random nun, kahit kami nagulat. Oo. Multiverse Wrestling Unlimited, supportahan nyo sila on their Facebook and YouTube page. Of course, shout out kay Lester and Pin, of course, si Joshua. Mga members yan ng MW. Oh, and try natin yayain sila for to guest here on the podcast. Sige. Sila Lester. Sabihan mo sila. And then, of course, speaking of the podcast, Geeks Out of Nowhere. Yeah. Since ang Pipecast podcast ay malalang hiatus, nakikipodcast muna ako with the Geeks Out of nakikisakay muna ako with the Geeks Out of Nowhere. Pero sobrang saya. Maraming salamat sa inyo. Grabe. Wild run, guys. Yeah, thank you, Mandy, for always a pleasure to have here in the podcast. Yeah, Eugene. Yun na, shoutout natin yung brand ko, no? So, shoutout na lang din sa girlfriend ko. Kasama ko sa wrestling, manood ng wrestling ngayon. Full surprise. Actually, susunod na yun. Siyempre, girlfriend muna. Okay. Sorry na. Oo. Full surprise, Kawangis din.
Wangis yan. Kawangis Publishing, mga komikeros dyan, pabuhay kayo. Si Kelvin, open siya for commissions. Oo. Hanapin niyo lang si Kelvin Pahe. Kelvin Pahe, P-A-J-E. Hanapin niyo lang po siya, open po siya for commissions. Pati ata si Gilbert. Ayan, yun yung pangalan niya. Kung mabibigay ko yung details. Oo. Comment down nyo na lang yung Comment down below. mga pangalan. Paano pala yung Power of Doom? Mga nag-aaba. Power of Doom. Anyways, hiatus din kasi may project ako with Archon and medyo dealing din ako with casual wear, with bagong designs at comics, lalo nung ginagawa ko sa page lagi. Pero kapag dahil nga sinabi na malakas ang mania, baka mag-oras na simulan ko na ang alamat. Yan, yung sinasabi ni Rems eh. Kaya, sinuloy ko lang din. Itutuloy na natin ang alamat. Tuloy mo na, baka matuloy pa ng iba. Oo. Oo nga. Kaya actually, meron ng pero good friend naman siya. Pero sige lang. yan. Good. Okay. Ako naman, shoutout syempre sa wife ko, din sa mga friends natin. Yan. Basta, marami tapat na taong pasalamatan. Kilala nyo na mga sarili nyo. Thank you sa mga... Parang napansin ko lang ako yung walang special mention na na special someone Alexa Bliss, parang di mo shoutout si Alexa Bliss. Ako, pare. Game pare. Bromance. Katis ka. Ayan. Basta, ayan. Then also, yun, basta mga friends natin. And also our viewers and listeners sa ating channel. Thank you. Thank you for keeping your support, for watching and for listening on our podcast. Maraming salamat. And yan, if you like this, again guys, if you like this video, like nyo lang, share this para lumawak ang ating lumawak ang ang ating community. Para maging kulto na kami. Hawak ang mundo. Oo, para ma-monetize na namin to. Layo pa namin sa monetization. Tatandaan nyo Pag na-monetize namin to, ang balik nito is sa inyo din. Yeah. Kagaya ng ginagawa namin sa watch parties. The more you support, the more we give back. Yes. Yun lang yun. Oo. Kahit pang-maintenance lang. Ganyan. Unahin ko muna siguro bulsa ko. Joke lang. Oo. Nagtitrentahin na kami lahat dito. Huwag niyo sabihin. Ano ba? Transparent tayo dito eh. Joke lang. Jerome, cut mo na, Jerome. Katakat. Kat. Paano ba yung din? Oo. Pakwak mo yung tapusin na natin to. Okay, good. Yun, thank you again. If you like this video, share, please like it, share nyo na rin to, and subscribe to our YouTube channel, Geeks Are Nowhere. And panoorin nyo din. Actually, kung kunyari nagugas kayo ng pinggan, ito yung mga napansin ko sa podcast. Madali lang to. Baka makatulong sa amin and sa inyo din sa mga gusto mag-podcast. If you wanna support someone, pag may ginagawa kayo, tapos naboboard kayo, kunyari, hugas ka ng pinggan, maglalaba ka, i-play mo lang kami. Oo. Diba? Background noise. Background noise lang kami. Oo, para hindi ka multuhin, kung takot ka sa multo, hindi mo marinig yung mga boses sa isip mo kung may pinagdalanan ka. Pero, play mo lang kami, baka may magustuhan ka. Pag wala, edi at least, maingay. Kung natutulog tayo. Si Raul. Pag-gugulat ka, natutulog ka bilang, woo! At kung mahigit sa isang oras kalahati kang tumatambay sa banyo, joke lang. Ewan na namin pwede kami gagawin mo nun. Pwede kaming silencer kasi alam na ng mga tao yung silencer yung sa gripo. Pag naka YouTube Premium ka, pwede mong i-play yung YouTube video on
tas pupunta ka sa Twitter, doon ka manonood. Oo, pwede. Baka alam mo, Mandy, Tactics. Nakwento lang sa akin na ano lang sa akin. Tatry ko pa lang. Aabot na tayo 2 oras. Siya, tigil. Tapusin na natin to. Yan. Yan, you can also follow us on our socials, Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. Tagal na natin din nagpo-post sa TikTok. Ewan ko, bahala na. Yeah. With that, thank you very much for listening and watching our episode. See you next episode again. Thank you again, Mandy, Eugene, Jomar. We are Geeks Out of Nowhere. Geeks Out of Nowhere. See you guys next episode. Bye-bye. Bye. Ay,